Dagang kayo karon generational church. Okay? Kanang word nga generational church, anak, apo, apostolhood ang nanimba, ang church, wa gyud kalambo. So, unsa kay purpose sa Ginoo? It is not God's will. Balik ko na ko. It is not God's will nga ang church magpabiling kunhod. Dili kabubuton sa Ginoo nga ang church magpabilin nga siyara. Dili kabubuton sa Ginoo for how many years nga ang church dili mo lambo. It is not God's will. Kaya ang kabubuton sa Ginoo na ay destinasyon. Okay? Na ay plano ang Ginoo sa church. Ingon sa Matthew 18 verse 12, ang story is si Jesus Christ nag-share og parable. Og diri nga story iyang gipakita unsa ang heart of the Father. Unsa ang kasing-kasing sa Dios. Kabalo mo unsa ang kasing-kasing sa Dios? We cannot read, interpret God's heart, pero meaning a verse, makasabuta unsa gi longing sa atong Dios. Now, ingon dito sa verse 12, ingon si Jesus Christ, ug pananglitan daw, nay usa ka tawo nay isagatos ka buok karniro, unya nawala ang isa. Okay? Nawala ang isa. Ingon dito sa verse 12, dili ba biyaan niya ang 99? Muna ingon ni Christ, di ba biyaan niya ang 99 para pangitaon ang isa nga nawala? Ingon sa verse 13, o kung makita niya ang isa nga nawala, kung makita niya ang isa nga nawala, mas ikalipay niya, He is more happier about the one sheep kaysa 99. Di ba? Murag, bisan kita, ang nana sa ato usahay, atong mga anak, muralag wala, pero ang isa mulayas gani, magsige na kaghando, magtrabaho ka, magunahuna ka niya, prinsipyo na gyud na. Nga, kung kita tao, maninguha ta sa nawala, unsa na lang kung ang Ginoo? Kung kita tao ta, mag-uul ta, nakay ka ng estudyante nga 40 ka buok niya, pag human, nawala ang isa, pag count off nimo, mag-uul ka, unsa na lang ang Dios? Now, ingon sa verse 14, Matthew 18:14, in the same way, ingon si Christ, in the same way, your Father, gusto ni Christ ma-picture what is the heart of God. Ingon siya, your Father in heaven. Gusto niya i-show unsa ang longing sa Ginoo kung ang isa mubalik. Kung ang isa iyang makuha, unsa iyang longing. Kay matud pa, ingon ni Christ, your Father in heaven is not willing. Bisan lang gud isa nga mawala sa church. Dili siya gusto ana. Ingon siya, He is not willing nga kining isa malaglag. So, ang purpose sa church is that katong mga isa nga nawala, maluwas. Siyempre, kung maluwas, asa man ibutang. Okay? Kung ang isa precious sa Ginoo, ang usa ka kalaghamili sa Ginoo, asa man na sila ibutang. Kung gusto sa Ginoo i-reach out ang isa, asa man na ibutang. Okay? Padayon ta. So, sa Great Commission, Matthew 28:19-20, a very common verse, okay? Therefore, go. Kinamay isa nga nawala, di ba? Gipangita niya tong isa. So, in other words, concerned siya sa isa nga nawala. Sa siya, go. That is evangelism. That is why we need to go to evangelize. Make disciples. That is our vision. Evangelize. Ug katong naluwas, imong i-disciple, ang pangutana, asa man ani mo sila ibutang? Dili man ani mo pwede nga muwali ka, himon mo lang disciple, nga di nimo ibutang sa church. They need a church. Kung ma-disciple na sila, alang ibutang ni Britos Kalubinan. Ibutang ginasin nimo sila sa usa ka lugar. Nya, ang gingon diri is of all nations. So in other words, kung nay maluwas dito mangigala sa Luzon,
Nya pagkaluwas dito Luzon, ma-disciple na ka. Member na ka dito sa Davao. Na magsige sakay eroplano diri. So, mo na yung purpose nganong dapat mag-church plant. Kaya ang gingon sa Ginoo, all nations. So naay gitawag na to breakdown. Okay? Naay breakdown dili lang sa usa ka church. Kung asa ka nga local church gibutang sa Ginoo, muna ang ingon sa Ginoo, evangelize, make disciples of all nations. So dili na mahitabo kung walay church. Okay? Dayon, baptize them. Verse 20, teach them to obey everything. So kanang tanan nga gisulti ni Christ mahitabo na sa sulod sa church. Dili ka mahimong church kung wa ka na belong sa gathering. Kung ikaw lang isa, dili ka church. Okay? Ang church, matawag siya church if you belong to a group. Okay? So, ingana ka importante ang usa kakalag. Now, Acts chapter 2, verse 41 hangtod sa 47. Ingon si Christ, kadtong nakadungog ug nakadawat sa mensahe, gladly receive His word, were baptized. Those who were gladly receive His word, so gidawat nimo ang word of God, and were baptized, and that day, about 3,000 souls were added to them. So, it is God's will nga naa kay belonging sa local church. Number 1, believe. Number 2, belong. Dapat mabilong gyud ka sa usa ka local church. Okay? So ingon diri, souls were added to them. Now, huna-una ado na pag-ayo. Sometimes sa New Testament, first church in the Bible, wala na si Jesus Christ this time. Katong tanan nga ilang giwalihan, tanang midawat gibautismohan diritso, og nahimo silang nadugang. So, souls were added to them. Now, ingon sa verse 47, i-connect na to unsay gihimo sa Ginoo. This time trabaho na ni sa Ginoo, no? Praising God, so nana sila sa church, having favor with all the people, nana sila sa gathering, and mo ning highlights na to dere. The Lord added to the church daily. The Lord added to the church daily. Now, while nag-analyze ko aning a verse, akong kaning duha ka verse, gi-connect na ko ang verse 41 ug verse 47, no? Nakita nako nga sa verse 41, ang mga disciples namuhat. Kay ang disciples namuhat, nakita sa Ginoo ang burden sa church nga murits og kalag. Ingon dito sa verse 47, naglihok apil ang Ginoo. Ingon dito, no? The Lord, ang Ginoo na nagdugang. Sa 41, sila ang naningkamot. Sa 47, ang Ginoo na nagdugang. No? The Lord added to the church daily. Di ba? Lami kaayo paminawon nga ang Ginoo mo'y magpadala. So, makistorya ko mga pastor usay, mingon sila nga, ang Ginoo nagpadala gyud kalag. Tama na siya sa usa ka bahin. But if that is the case, lingkod na lang diya paghulat kung ang Ginoo man lay magpadala. But the truth is, ingon dito sa verse 41, nakay buhaton. Tungod kay nakay buhaton, ang Ginoo magpadala. Dili na pwede nga barbiruhan na, magula paabot lang ka kinsay magpagupit. No? So, kung dili, naitrabahoon ang tao. No? Samtang nagawali sila, nakita sa Ginoo ang burden, no? Nalipay ang Ginoo, di ba? Gibasa na to ganina sa Matthew 18, nga dili siya gusto na usa ka kalag nga malaglag. Dili siya gusto nga na usa nga mawala ang isa, ang 99 yung gibiyaan tungod lang sa usa. Dako kayo iyang kalipay nga makuha ang isa. Now, what is the result? Tungod sa usa nga iyang gitinguha o kalipay niya nga makuha ang usa, now nakita niya sobra pa ni sa usa. This is 3,000. Tungod sa kalipay sa Ginoo, ingon sa verse 47, the Lord added. Ang Ginoo may nagdugang. Now, ako ning sabto ni. Ang church di ay, upon analyzing that verse,
Dili pwede ang Ginoo magpadala og daghang kalag sa church that the church cannot handle. Kung dili kaya i-handle sa pastor ang 20 katao, dili ang Ginoo magpadalag 50 sa iya. Kung dili mo kaya i-handle ang 20. Kaya nga naman, pag moabot diri sa ika-21, nya di ni mo matagad. Di ni mo maasikaso. Balikon ako, ang usa ka kalag importante sa Ginoo. Kung ang usa ka kalag importante sa Ginoo, unya di ni mo siya maatiman, trabaho sa Ginoo nga kuhaon siya, ibutang siya sa church nga kayang muatiman sa iya. That is why nakinahanglan tag church planting. No? Kung kaya na nimo mo handle og 30, souls were added and the Lord added. Kung kaya na nimo i-handle ang 30, then kaya na sa Ginoo dungagan na pud ka. So, there is a church daghan tag mga gitawag na tug ministry nga nay mga leaders na ka-assign. Unsay purpose? Para ang tanan matiman. Nakwinasturya nga mga youth gahapon sa gawas. Nag-call center daw sila. Gipang-textan nila tong mga kalag nga dapat i-reach out. Ang uban, naga-outreach. Ang uban, naga-follow up. No? Ang uban, naga-Bible study. So, ang kalag nga ginabutang sa Ginoo diri sa atong church, mauni ang church nga kaya natong mahandle. O kung makita sa Ginoo nga angayantang dungagan, then tan-awon sa Ginoo ang atong kapasidad sa pagdumala sa mga ginapadala sa Ginoo. Kay kung dili kaya natong i-handle ang 1,000, masayang. Sultian ta mo, di sila maatiman to the point nga ang word of God dili na effective sila. Ay, wala man din naa dito. Sa imo kong simba dito, wala man, maura man gihapon. It's because nobody nga nag-nurture, nag-atiman sila, nag-nourish sa ilaha until such nga ang word of God dili na effective sa ilaha. Okay? So, God will not bring souls to the church if the church cannot handle. Okay? So, unsa may reference na to ani? Sa parable of the talents, Matthew chapter 23, verse 25, no? Kani, mauni ang gipakita sa Ginoo nga kingdom principle. Balikon ako. Matthew 20, marag mali na siya. That is Matthew 25, nabaliktad. Matthew chapter 25, verse 23. Okay, nabaliktad si 23 o si 25. Matthew chapter 25, verse 23. Ingo dito, no? This is a kingdom principle. Kani nga parable, gipakita ni Christ how the kingdom of God operates. Studihin niyo ng Matthew chapter 25. Ingnani ang operation sa gingarian sa Dios. Ingon siya, no? His master replied, gidirect na nako niya ang story, kay kitagag 1 talent, 2 talents, and 5 talents. So katong kitagag 2 talents, ingon sa Ginoo, ingon siya, well done. Sa 3 talents, well done po. Sa 2 talents, 1 talents, 2 talents, 5 talents. Sa 5 talents, well done gihapon. So, wala magmatter kung 10 talents o 1 talents, basta para sa Ginoo, well done. Okay? At least, gitrabaho nimo. Ingon siya, you have been faithful with a few things. Kung na-faithful ka sa napulo ka tao, no? Naisgot ta direct church. Kung nahimo kang faithful sa napulo ka tao, with a few things, I will put you in charge of many things. So, klaro kayo. Ang Ginoo, dili magpadalag tao sa church kung ang church, dili niya kayang i-handle in that numbers, inana kadaghanon. Okay? So, this is a principle. Nga kung kaya na nimong atimanon, naglisod gikag atiman sa napulo niya ang Ginoo magpagtalag sa gatos, dapat masaligan ka sa gamay because this is how the kingdom of God operates. Okay? Nya, ang good news dire is you will enjoy, you know? You will come and share with your master's happiness. Now, verse 29, ang bakta. Whoever has will be given more.
So, gitawag na to nga law of use, balaod sa paggamit. Kay imo mang gigamit, then naapay idugang sa imo. Put pasabot, no? Ang imong kapital nga 100,000, imo mang gipa-operate, then daghan pang mubalik. Pero kung ang 100,000 imong gigastos, wa gyud may imo. Okay? So, whoever has will be given more. Dayon, contrast niya, whoever does not have. Wala na gani, kuhaon pa gyud. Will be taken from them. Kung wala nimo gigamit, kuhaon pa gyud. Now, daghang mga church karon, wa magbali unsay pangalan. Wala nila gigamit ang naa sa ilaha. That is why ang church makasabuta nga this is a body, lawas. Kung lawas ni siya, each member dapat mag-operate. No? Dapat mutrabaho ang tanang part sa lawas. Ang uban siguro dili maka-outreach pero maka-support. Makahatag silang finances. Ang uban siguro manghigala dili maka-appeal sa mga dagko nga buluhaton pero makaampo sila. But pasabot, you are part of the body. Ang problema kay daghang church nga ang ilang trabaho mo attend lang pero wala sila nabilong, no? That is why believe and belong. Humang kang mutuo, dapat mahimo kang part. Kaya aron maapil ka sa idugang sa Ginoo. So, ang makita nato nga ang church planting is nagabase pod sa principle unsa ang Ginoo naga-operate. Kay nganong naga-reach out tagkalag, nganong nagawali ta sa mga laing lugar, na atay mga opening ng mga opportunity nga maka-minister ta abroad, no, sa East Timor, sa Taiwan, until now ang Vietnam ug ang Thailand ongoing ang ilang ministry dito, no, tungod sa gitawag natog church planting. Tungod sa pag-expand sa tuang church. Why? Kay unsay gihatag sa ato, unsay gipadala sa ato finances, talents, everything atong giduplicate, atong gimultiply. Muna ingon ang Ginoo, I will put you in charge of many things. Ang Mindanao karon, hapit na ta moabot og 300 churches. Sa Mindanao lang. What reason? Kay ingon ang Ginoo, because you are faithful with a few things. Niabot ko sa church 1990, 1991. Ang among mga bangko, kawayan pa. Kanang ratan ba? Ratan. No, mga ratan pa. Kami, mga ulitaw pa mi. Kami nila, Pastor Kenneth, la Pastor Arnel, no? Si Pastor Arnel, baga pa kay buhok atong panahon na. No? Pugi pa kayo. So, no, ang among bangko, ratan pa. Unya, ang attendance, murag na ara 50. Nga na, 30, 40, 50. No? Mga naka-witness. Unya, pagka-save na ko ang baby church, 19 lang kabuok. Kung wa ko masayo pa, 19, nya 20, nya 21. Ako may tighimo sa bulletin, sa mga pastors bulletin, napay mga address. So, that was 1991. 1990, 91. Wa pa kaabot 20 ang baby church. Imagine nyo na, wa pa kaabot 20 ang baby church. Yeah, that was 1990. So, nagsugod man ang atong ministry church 1986. From 1986 until now, hapit na ta moabot og 300. Ngano man na? Because of church planting, nya according sa gingon ni Christ, because you are faithful with a few things. Kay faithful mo sa gabay. So, dili day tinuod na nga kung naa pa lang tay support, no? Ang ubang mga church supported abroad. Na ay mga support gikan sa gawas. Pero diri sa atong fellowship, kita'y ga-support abroad. Kita'y ga-support abroad. Part na siya sa stewardship. Kabalo mo, ako, nagatuo ko nga daghan sa inyo hadri ang uban na offense sa money matter sa church. Daghang mga area nga wapod nyo nahibaluan.
Kung dili ka mamastor, di jud ka kabati ana. Kung di ka kamastor, di ka kabati ana, no? Last week na aming kanang gitawag nato gusto nga nami church nga nakita nga murag luoy kayo tabangonon kayo. Among giduol si pastor. Kabalo ka unsa yung word ni pastor? Bisan dili to niya kwarta, pero ingon siya dako ra kaayo. Why? It's because muna, you have been faithful with a few things. Na-question ko, ano di man mo sugot si pastor? It's because, karon ako nasabtan ba, kung na ginashare sa uban, careful po siya sa kwarta sa church. That is not our vision. Ang atong vision is church planting. Worst comes to worst, sa senaryo na to diri sa Davao, amatod pa, save for rainy seasons. Naatay for rainy seasons. Kung naay mahitabo diri, sus may na lang nag-ipon si pastor. Nya kung madayon ang mahitabo, nganong wa man nag-ipon? Maglibog ba? Asa gyud padulong. No? Balikon ako, the vision of our church is church planting. Magtanom ta og simbahan. Okay? Muna, ingon ang Ginoo, much is given, ingon diya sa verse 29, is much required. Kung imo nang sabton nga principle. Kung daghan ang gibutang nga kaalam sa imo, daghan ang abilidad imong nahibaluan, daghan kag kahibalo, daghag paninglon ang Ginoo sa imo. Kanang dako kag income, naay mga negosyante diri nga mga dagkog income, dagko og paninglon ang Ginoo sa inyo. Kaning mga dagag abilidad, dagag talent, no, naay uban diri mga multi-talented, no? Tanan kabalo, no? Tanan kahibalo. Bisag unsa nga skills kahibalo, sultian ta mo, dakog paninglan ang Ginoo sa inyo. Mas may pay wa ka na kahibalo. Mo ganin ang gitagaan kag daghan sa Ginoo. Kung ang imong nahibaluan piano lang, gitara lang, kanta lang, ya di nimo ipagamit, ingon ang Ginoo, kanang usa kuhaon pa gyud sa Ginoo. Klaro kayo ang Matthew 25. Pero kung kanang usa imong i-develop, kanang imong gamayng income imong i-develop, then dungagan pa ka sa Ginoo. Pero ang dangerous diri, mo na ingon ang Ginoo, kung daghan ang gihatag sa Ginoo sa imo, daghag paninglan ang Ginoo sa imo. Sa Ukraine, ang ilang balay, ilang mansion, ilang swimming pool, ilang mga gi-invest for how many years? Magpatukod kag dakong balay, mutrabaho pa kag 20 years, nga ipon para ka makatukod ato. Pero sa usa lang kabumba, wala na tanan. No? Seconds lang ang gihaguan mo for 30 years, wala na. Seconds lang. Di pa na ninyo ma-appreciate ron. Di nyo na ma-appreciate ron. Kana ganing matigulang na ta mo, edad na tag-80, kanya, murag tanaw ni mo, di nakakabot 5 years, ani? Napabiyaputay ka ng panghuna-huna, ano? O baka, ma-stroke ka niya, nagunahuna ka, di na siguro kaabot 10 years. Di mo ma-appreciate ba? Unsa ka importante imong gihimo para sa Ginoo. Diha ni mo na ma-appreciate. Ka makaana ka ba wa mo koy nahimo para sa Ginoo? Muna unsay gihatag sa Ginoo sa inyo karon, dapat ipagamit ninyo na. Muna ingon ang Ginoo, will be taken from them. Mark my word. Verse 29. Tanang gihatag sa Ginoo sa inyo nga wa niyo gidouble, giduplicate. Wa nyo gipa-operate, ingon ang Ginoo, will be taken from you. Kuhaon gyud na. Eventually, kuhaon gyud na. Back to sa history, John chapter 4. Ang story ni sa katong Samaritan nga babae, nga nahinabo ni Jesus dito sa balon. So, yun siya, ngayo siya tubig. Yun siya, uy, kay ang Samaritan o kanang mga Hudiyo, dili na sila magasinabot, lahi na sila o kanang kalibutan. Okay? Unsay gisulti sa babae kay Jesus? Our ancestors worship on this mountain. Church atong gisgutan. Ang among mga kaliwat naga-worship niani nga bukid.
Pero kamong mga Hudiyo, no, you claim that place where must worship in Jerusalem. Mountain, Mount Zion, sa Jerusalem, sa Mount Zion. So, sa unang panahon, nag-isgot sila ka ng centralized nga church. Ang church ba centralized? Kami, mga Samaritanhon, ga-worship mi aning bukira. Pero kamo mga Hudiyo, ga-worship mo atong bukira. So, lahi sila og kanang gitawag na to bukid nga worship area. Okay? Kay naa silang una-una ang centralized worship ang tubag na Jesus. Ingon diri sa verse 21, woman, Jesus replied, believe me, a time is coming, and a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. So, moabot ang panahon kung asa mo dapat mag-worship. Ingon siya dito sa verse 23, yet a time is coming and has now come. Moabot ang panahon, pero karon niabot na. Muna ingon ni Christ. When the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Gipredict na ni Christ kay pag-spread sa gospel. Matthew 28, go ye into all nations. Pag-spread sa gospel, kung ang gospel mas-spread na, alangan mo balik sila adto nga mountain. Nakuha ninyo? Alangan mo worship pa siya ani nga mountain. Worship ta kay ang Ginoo dapat i-worship sa Jerusalem, sa Mount Zion. Alangan mangadto ta didto. Muna ingon ni Christ nga moabot ang panahon nga ang pag-worship nato localized na. Dili na centralized. Because this time, isa lang ka mountain ang ilahang gina-worship. So, the true worshipers will worship in spirit and in truth. Muna ingon si Christ, moabot ang panahon nga dili na mo aning bukira. Muna ingon siya diya sa verse 21, bukid sa Samaria o bukid sa Zion. Ingon siya, no. Moabot ang panahon, dili na ni mao inyong i-worship. Ang inyong pag-worship is you can go direct to God in spirit and in truth. Moabot ang panahon nga kung ang gospel mas spread na throughout the whole world, naanay mga local churches. Di na ta mangadto didto. Okay? So, mao na nga ang church kinahanglan magtanom. Amen. Ang church kinahanglan mag-spread. Kinahanglan ang church makaabot sa lain-laing lugar. Ang atong goal nga makaspread ta dili lang diri sa Pilipinas, apil sa Asia, gawas sa nasod, no? Kung nay mo volunteer, mag-pioneer sa Ukraine, ugma dayon. No? So, pag naka sa church nga wala ga church plant, pag naka sa church nga wala ga church plant, ang lisod, maabot ang time, tanang wali imong madungog, tanang kahibalo imong mahibaluan, then maabot ang time, di nakaganahan sa church, kay nga naman, nagpabiling. Kanaging makasawa ganin, 20 years naman ko diri. Lahi-lahi naman yung naong akong nakitaan. Kuha ko ninyo. May tag-lahi-lahi kay ang karaan na church plant. Kaya ninyo imagine na si Brother Gypte, tigulang na, puti nagbuhok niya, nagsunglid gihapon. No? Ma-imagine ka na ninyo? Sila ni Kuya Bal, musulod rin sa church, magana na nagsungkod. No? Unya, ang atong mga musikiro, atong mga backup singer, mga tigulang na kaayo. Kaya nga naman, kita-kita raman gihapon. So, lisod kaayo kung ang church walay vision nga magtanom. Kaya daghang kong mga potential diri nga willing. May mga potential diri nga willing. Duha ka klase ang panawagan sa Ginoo. There are times God appoints in many ways, daghang pamaagi nga bisag kung saan mo di ka kay kes kuhaon jud ka sa Ginoo. Pero ang Ginoo nagadawat og mga volunteers. No, pray the Lord of the harvest. Put pasabot nay mga tawo mingon, Lord, here am I, send me. Ang uban diri dili ka ikyas gitawagid mo sa Ginoo. Asa man nimo ma-discover imong gift? Di ba sa church? Mao gyud ang gitawag gift kay gikan sa Ginoo.
Pag di naman ipagamit sa Ginoo, di gina gift. So nay mga tao nga naa diri nga naa gift nga muwali. Then to what level? Hangtod ka nusa ka diri, hangtod ka matigulang? Oh, so nay mga naa diri nga one day mo spread, ma-exercise ang atong vision nga go and preach. So kanang mga outreaches nato, training na sa atong discipleship because one day na yung mga tao makakita sa vision, makadawat sa burden, nga maingon sila, ako gamit ako. Kung ipaagi pa nato Bible school ning ato ang simbahan dere, daghang kay hindi ka pasar, naglisod kay ka graduate elementary. Naglisod kay ka graduate sa high school, sa Bible school pakaha. So, thank you Lord. Pero ang atong ipasalamatan diri nga if you want to belong to the right place, belong to the church with a vision. Ang church nga nay pananawon, nga dili lang ta hangtod diri lang. Siguro dili ikaw ang malance out, paminaw, siguro dili ikaw ang malance out, pero every single sintabo nga imong ginabutang diri sa basket, sa mga gibless sa Ginoo, tanang sinsilyo, kwarta nga imong ginabutang diri sa basket, part ka sa world mission. Ikaw ang nag-fuel sa tuang church planting nga goal. So kung ang church walay goal to plant, asa padulong ang kwarta? Nauna-unaan ba na ninyo? Asa padulong ang kwarta? So kung naay mga karon naminaw, no? Unya naa ka sa usa ka church nga manalize nimo, akong mama pa may nagsimba diri, kami ra man gyapon, nailisan na lang ang pastor nga dapat gid ay mabilong ka sa church nga naay vision. Kay tanang kwarta nato nga ginabutang diri sa basket, part ka sa ministry sa Thailand, part ka sa ministry sa Vietnam, part ka sa ministry sa Taiwan. Kay tanang kwarta na to nga ginabutang diri sa basket is naga-support sa church planting nga vision. So kung makakita mo church nga wala nag-church plant, basin lang ha, basin. Asa ka padulong ang kwarta. And that is why nganong ang tao sa church walay ipadala ang Ginoo nga mga one day mo rise up nga magwali sa pulong sa Ginoo, balikon ako, ang wala kuhaan. Ang Ginoo nagdugang sa church kung ang church padayon nag-reach out og kalag. Kung atong ipabalik ang tanan natong gitanom, kanang nasa field, kulang ni, kinahanglan tag RMC gym. Kanang kung conference na to, kita mo ng conference na to sa RMC gym, di ba puno ta? Maunay resulta kung ibalik ta. Ya, sige daw, di ta mag-church plant, pabalikon ta to sila tanan. Ha? Imagine ni, walay church planting, pabalikon to sila tanan. Di ba ang mahitabo, pabuyag? Nagpabuyag aning mga tawhanan ni, oy, maglisod kag handle. Kay nga naman, ang ilang, kanang gitawag na to, full potential, kanang ilang potential, na-express nila, nagamit nila dito sa gawas, nag-duplicate sila. So wala ba mo nagpasalamat, ana? Matthew 16:18, on this rock I will build my church. Ephesians 5:25, husband, love your wives, just as Christ loved the church. So ang tag-iya sa building, ang tag-iya ni ini nga congregation, ang Ginoo, dili si Pastor Kiko. Kung naay problema si Pastor Kiko, wa tay labot ana kay ang tag-iya diri dili siya. Ang tag-iya diri Ginoo. Kung unsay mahitabo diri sa church, problema na sa Ginoo, ayog problema ha. No? Because Christ loved the church. Gi-compare niya nga ang church asawa. Di ba sa tanang higayon maayo ang relasyon sa mga nag-asawa? Di ba sa tanang higayon ang asawa gwapa? Kapansin ba mo? Magwapa lang sila ma-make-upan, pag bata sa buntag murag aswang, put pasabot, dili sa tanang higayon pleasing ang asawa. So ang Ginoo makaingon usan man ning simba. Ang Corinthian church problema kayo. No, sa time ni Paul ang Corinthian church daghang kay problema. Pero watay mahimo, this is how God works. Ingon siya, Christ loved the church.
Bisan pag ang dagway si mong asawa, nagkabalintong na, pero love man niya ang church. Mo nagiingnan niya ang bana, kay ang Ginoo nagrepresent man nga bana. Higugmaa ang inyong asawa, kay ingnana pod si Kristo, bisan pag wa nakaganay si mong asawa, nahigugma lang gapon siya. Kung unsa may nahitabo diri sa church, na may mga issues, na may mga napanghitabo, Christ loved the church. So love man sa Ginoo ang church, sumangitag pamaagi ang Ginoo. Kung naglayas-layas yung mga asawa, pangitag pamaagi sa Ginoo, kay Ginoo may tagiya. Okay? Kung ang Ginoo wa naganayas pastor diri, problema na sa Ginoo. Basta ikaw part ka sa church kay ang Ginoo tagiyan eh. Oh, part ba ka diri sa church? Hallelujah. Ephesians 2:19, no? Matward and fold, fellow citizens with God's people. So naa na ta. God's people na ni. Kauban na ta diri. Hallelujah. Salamat sa church nga asa tagibutang sa Ginoo. Amen. Okay, lastly, ang spiritual level sa mga tao diri sa church. Okay, matud pa ni Juan, no, ingon siya, I write to you little children, elementary, elementary, because your sins are forgiven. Verse 13, I write to you fathers. So mga tang-ana ni, mga karaan sa church, no? I write to you young men, mga ongoing pa ning mga disciples ni, tunga-tunga na high school level. Gibalik na sad. Gibalik sa pulong sa Ginoo. I write to you little children. So baby in Christ, mga new convert. Na ingon na po siya dito, I write to you fathers, o sa mga karaan na po ni, mga nanigulang na sa church. I write to you young men. So elementary, secondary, tertiary, no? Elementary, high school, senior high, dayon college. In other words, dapat sa church mutubo ta. Dili ta magpabiling little children. Matit pa ni Paul, no? Di ta magpabiling bata nga padidihon og gatas. Okay? We must grow spiritually. Kaya ang atong pagtubo diri sa Ginoo, mao po ni ang basihan sa Ginoo sa atuang pag-expand. Kay daghang nanubo diri nga nahimo ng fathers gikan sa little children, nahimong nagmature hangtod nahimong full grown mature. Pag-abot sa full grown mature, kung dili sila itanom na hangtod sa hangtod manigulang ta diri. Generational church. Dagang mga generational church. Nipuli ang laing generation. Laing generation. Nagkadako ang building, no? Nagkagwapo ang building. Nagka-stadium ang building. Pero generational church. Generation to generation to generation. The same church. Kung maigo sa bumba ang usa ka church, wa na laing church. Pero kung ang Victory Chapel maigo sa bumba, dili itugot sa Ginoo, ang building ray na igo. Kidaghan naman ta nakatag sa tibuok Mindanao. Palakpakan na to. Itong buhi nga Dios,